Gabi na nang makauwi sila sa bahay niya, dahil ayaw pang umuwi ni Isabela, dahil marami itong itinanong kay Samantha. Magkasama sila nito sa loob ng sasakyan, habang sina Mang Berto naman at Yaya Pasita, ay nasa isang sasakyan. Sila ni Isabela ang nauuna at nakasunod naman sa kanila sina Mang Berto at Yaya Pasita. Parang may kakaiba, sabi nito, nang makarating sila sa tapat ng gate ng bahay niya. Hindi naman ganyan ang hitsura niya noong umalis kami kanina. Ha, bakit? Ano bang meron? Naguguluhan niyang tanong habang nakatingin sa gate niya, dahil wala naman siyang napansin na kakaiba, taliwas sa sinasabi ni Isabela. May nakapasok sa bahay mo. Imporma nito, kasabay ng pagkuha nito ng baril sa tagiliran nito. Anong gagawin natin? E-address ko ba tong sasakyan? Bakit mo i-address? Ano bang balak mo? Makikipagbuno ka? No, I won't let you, dahil ayaw kong mapahamak kayo ng anak ko Isabela. Naubos ko na lahat, kaya sigurado akong wala nang natira. Kung sino man ang nasa loob, sana hindi yan kaaway. Sabi nito. Nang akmang bubuksan nito ang pinto sa passenger seat, ay mabilis niyang hinawakan ang kamay nito para pigilan ito. Don't. I can manage Rafael, pero buntis ka, ayaw kung hindi ka pwedeng. Hindi na niya alam kung anong sasabihin niya, dahil sa pinaghalong takot at kaba na nararamdaman niya ngayon, para kay Isabela at sa anak nila. Doon na muna tayo umuwi sa isa kong bahay. Wag na muna tayong hey. Bigla na lang kasi itong bumaba ng sasakyan niya, at mabilis na nakarating sa gate at malakas na itinulak iyon, kaya patakbo niya itong sinundan. Isabela stop. Pagdating nila sa loob ng bahay niya, ay may nakita siyang 6 na kalalakihan na nakasuot ng black suit, kaya naman, mas lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo para maabutan si Isabela. Isabela, sabay-sabay na humarap sa kanya ang 6 na lalaki nang tawagin niya si Isabela, kaya naman, iniharang niya ang sarili niya para protektahan si Isabela sa mga lalaki. Sino kayo? Paano kayo nakapasok dito? Sina Yaya Pasita at Mang Berto nakakapasok lang, ay halatang natatakot na sa mga nasasaksihan. Wala namang baril na dala ang mga lalaki, pero nakakatakot ang presenya ng mga ito. Halatang hindi gagawa ng mabuti base sa mga ikilos ng mga ito. Lumayas kayo rito sa bahay ko dahil hindi kayo imbitado rito. Sigaw niya sa mga ito, pero tinuwanan lang siya ng mga lalaki, ganoon din si Isabela, kaya nagtaka siya. Kakilala ko ang mga yan. Sabi ni Isabela, dahilan para kumalma ang sistema niya. Akala niya kasi ay pinasok na sila ng mga big time na magnanakaw, at akala niya rin ay mauulit na naman ang nangyari noon, na makikipagbuno si Isabela. Alam niyang magaling si Isabela, pero dahil buntis ito, ay sigurado siyang mahihirapan ito na makipaglaban kung sakasakali. Mabuti na lang kakilala nito ang mga dumating at hindi naman pala kaaway. Doon tayo. Sabi ni Isabela sa mga lalaki, sabay turo sa kinaroroonan ng kubo niya. Okay, sagot ng lalaki na sa tingin niya ay pinuno. Sa 6 na lalaki kasi, ay ito ang may pinakamalaking katawan at ito rin ang pinakamagandang lalaki. Sa kubo raw tayo. Naunang naglakad si Isabela papunta sa kubo at nakasunod naman dito ang 6 na lalaki. Nang mawala ang mga ito sa paningin niya, ay patakbong lumapit sa kanya sina Yaya Pasita at Mang Berto. Anong meron iho? Tanong ni Mang Berto sa kanya habang nanginginig na ngayon ang mga kamay nito. Sino raw ang mga yun? Kakilala daw po ni Isabela. Kakilala, Diyos ko, akala ko pauulanan na tayo ng bala. Pambihira, magtatagal daw ba sila rito sa bahay? Rafael, ano ba ang sadya ng mga yun kay Chichay? Tanong naman ng yaya niya. Akala ko ba wala ng problema? Hindi ko nga rin po alam eh. Bakit hindi mo sundan? Samahan mo ang asawa mo, para malaman mo na rin kung ano ang pinag-uusapan nila. Halos itulak siya ng yaya niya para sundan niya si Isabela, pero nung tumunog ang message tone ng cellphone niya, ay pansamantala itong tumigil sa katutulak sa kanya. May pinag-uusapan lang kami. Huwag kayong mag-alala sa akin dahil mga kaibigan ko sila. Pumasok ka na sa kwarto natin. Sina Aling at Mang Berto, sabihin mo matulog na dahil gabi na. Mamaya na lang tayo mag-usap. I love you. Leon ang mensahe na ipinadala ni Isabela sa kanya, kaya naman, sinabihan niya agad ang yaya niya at si Mang Berto na pumasok na sa loob dahil mahamag na. Hindi naman na nagyusisa ang dalawa dahil agad din siyang sinunod ng mga ito. Kahit pinadalhan siya ni Isabela ng mensahe,
ay hindi pa rin siya pumapasok sa loob. Bagkus ay sinisilip-silip niya pa rin ito. Nang tumunog ulit ang message tone ng cellphone niya, ay agad niyang binasa ulit iyon. Pumasok ka na sa kwarto natin. Susunod na rin ako maya-maya. Malamig dyan sa pwesto mo kaya pumasok ka na. Okay, sagot niya sa mensahe na ipinadala nito, bago pumasok sa loob ng bahay niya. Ang utos nito ay pumasok na raw siya sa kwarto niya pero hindi niya ito sinunod, dahil doon siya sa sala dumiretso. Dito niya ito hihintayin at hindi sa kwarto niya o kwarto nito. Iho, hindi pa ba sila tapos mag-usap? Tanong ni Mang Berto na may bitbit ng tasa habang umuusok ang laman nito. Ipinagtimpla kita ng kape para hindi ka makatulog. Mahirap na. Ako nga matutulog na sana kaya lang, nung maisip ko na may mga bisita tayo na hindi kilala, ay bigla na lang tumalsik ang kaluluwa ko. Ewan ko ba, sa panahon ngayon bawal matulog ng mahimbing dahil marami ang pwedeng mangyari. Isabella's POV, naligaw ka yata Raven? Tanong niya sa matalik niyang kaibigan. Buo na ulit ang tiwala niya rito dahil nasubukan niya na kung hanggang saan ang katapatan nito sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit buhay pa siya ngayon dahil dinala siya nito sa ospital, nung mga panahon na kinalaban niya ang mga taong nagpalaki sa kanila. Hindi na kasi niya nagugustuhan ang pamamalakad ng mga ito, kaya nagdesisyon siya na tapusin ang buhay ng mga kinikilala niyang magulang kahit alam niyang delikado. Kung hindi niya kasi iyon gagawin, ay tiyak na marami pang kabataan ang tuturuan nito ng masama para mas lalo pang yumaman. Sa huli, ay napatay niya ang mga ito, pero naligay naman sa bingit ng kamatayan ang buhay niya. Dumaan lang kami para kumustahin ka Isa, sagot nito. Bakit? Lilipad kami sa Australia mamaya para sa panibagong misyon. Hinawakan niya ang braso nito. Akala ko ba gusto mo ng magbagong buhay? Wala na ang mga magulang natin, kaya pwede na tayong mamuhay ng tahimik Raven. Ano pa ba ang misyon na gagawin mo? Sino at bakit? Wala na sila, kaya magagawa mo na rin ang lahat ng gusto mo. Inubos ko na sila, kaya malaya na natin na magagawa ang mga hindi natin nagawa noong mga bata pa tayo. Nagkakamali ka Isa, sabi nito, kaya dahan-dahan niyang niluwagan ang pagkakahawak niya sa braso nito. Anong ibig mong sabihin? Mayroon pa kaming tatapusin. Ano naman yun? Si Lucas. Si Lucas. Bakit naman? Nag-aaway ba kayo? Siya pala ang dahilan kung bakit lagi kayong nahahanap ni Asher, Isabella. Ang lalaking yun ay matagal na palang may gusto sa iyo, kaya pala nakipagtulungan siya kay Asher para mawala si Rafael, nang sa ganoon, ay magkaroon siya ng pag-asa sa iyo. Ano, saan mo naman nakuha ang mga yan? Imposible naman yata yung sinasabi mo na yan Raven. Look at this. May iniabot ito sa kanyang brown envelope. Titigan mong mabuti kung gaano siya kabaliw sa iyo Isabella. Mabilis niyang binuksan ang envelope na iniabot ni Raven. Kumunot ang noo niya nang makita niya na hubad siya sa picture, kung saan nakadikit siya sa pader ng kwarto ni Lucas. Iba-iba ang katawan pero iisa lang ang mukha, at iyon ay ang mukha niya. It was edited Isa. You see, he was fantasizing you, using anyone's body. He's a pervert. Hindi ko akalain na ganyan siya kabaliw. Nag-effort pa talaga siya na maghanap ng mga litratong nakahubad, kung saan niya pwedeng idikit ang mukha mo. Kaya pala lagi kaming nahahanap ng mga tauhan ni Asher. Hindi ko naisip na siya pala ang nagdadala ng kamalasan sa buhay namin. Nagtataka din ako kung paano nalaman ni Asher ang lugar ng safe house ko, gayong kahit ikaw nga hindi mo alam yun. Kaya nga lilipad kami ng Australia para hanapin ang gagong yun. Sasama ako Raven. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ninisihan siya nito. Because you're pregnant. Alam mo, I was watching you from afar, kaya lahat ng ginagawa at ikanikilos mo, ay alam ko. I know everything about you since then, kaya wala kang maitatago sa akin Isabella. Para kang nakababatang kapatid sa akin, kaya ganun. Niyakap niya ito. Thank you for everything Raven. Kapag nagkaproblema, tawagan mo lang ako para sumunod ako. Kaya nga nagtatago na ang gagong yun, dahil alam niyang hindi ko siya sisantuhan mayabang nitong sabi. May karapatan naman talaga itong magyabang, dahil totoo naman ang sinasabi nito. Matalino si Raven habang siya naman ay mabilis kumilos, kaya lagi silang partner noon kapag mayroon silang tatrabahuhan. Kung hindi ka sana buntis,
isasama sana kita. Kaya lang, ayaw kong mapahamak ang inaanak ko. Kaya ko pang lumaban dahil maliit pa lang naman tong tiyan ko Raven, katwiran niya. Kahit na, giit nito, delikado pa rin kapag tinamaan ka ng bala. Kapag napahamak ka, tiyak na iiyak ng iiyak ang asawa mo. Dagdag nito, sabay nguso kay Rafael na nagtatago sa puno ng mangga. Nagtatago pero kitang-kita naman ang ulo nito dahil nakalitaw yon. Mahal ka ba niya? Oo naman, mayabang niyang sabi. Hindi nga nakakatulog yan kapag hindi ako katabi eh. Hindi siya nakakatulog nang hindi ka katabi. Ulit nito sa sinabi niya. Bakit parang baliktad yata? Ang sabi kasi ng source ko, ikaw raw ang hindi nakakatulog kapag hindi mo katabi ang lalaking yun eh. Sino ba ang source mo? Tanong niya rito. Tama kasi ang source nito. Hindi talaga siya nakakatulog kapag wala si Rafael sa tabi niya, dahil adik na adik siya sa amoy nito. Secret. Kapag sinabi ko, hindi na siya magre-report sa akin, at sigurado ako na magagalit pa siya kapag sinabi ko kung sino siya. Pakisabi sa kanya, huwag siyang tsismoso. Kapag nahuli ko siya, pipilipitin ko ang leeg niya, pagbabante niya pero tumawa lang ito. Maya-maya pa ay niyakap siya ni Raven. O bakit? May problema ba? Niyakap na rin niya ito pabalik. Masaya ako dahil nakatagpo ka na ng taong magmamahal sa iyo isa. Hindi na magiging magulo ang buhay mo kahit kailan, dahil wala na ang mga taong nagpapagulo sa mga desisyon natin sa buhay. I will forever be thankful to you. Dahil kagaya mo ay nakawala na rin ako, simula nang tapusin mo ang mga buhay nila. Ni hindi mo man lang ako tinulungan, kunway nagtatampo niyang saad. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin kung anong plano mo. Nagulat na lang ako noong sumugod ka kaya hindi rin ako nakapaghanda. Natawa siya dahil sariwa pa sa alaala niya kung paano ito naguluhan noon sa mga ikanikilos niya. Hindi man siya nito natulungan, pero sinagip naman nito ang buhay niya sa tiyak na kapahamakan. Salamat din Raven. Sana mahanap mo na rin ang babaeng magpapatibok ng puso mo. Kapag nahanap mo na si Lucas, sabihan mo ako agad dahil ako mismo ang tatapos sa kanya. Araw-araw, balitaan mo ako ha. Of course. Thank you. Mag-ingat ka rito. Lagi kang maghanda dahil baka nasa paligid lang pala siya at wala sa Australia. Huwag kang mag-alala dahil pababantayan kita sa mga tao ko para hindi siya makalapit sa inyo. No need. Kailangan mo yun alang-alang sa anak mo. Be safe always, Isabella. Kayo rin Raven. Thank you for saving me. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo isa. Masaya ako para sa iyo. Mabilis na naghiwalay ang mga katawan nila ni Raven, nang tumikim si Rafael mula sa likuran nila. Hindi pa ba kayo tapos mag-usap? Suplado nitong tanong sa kanila. Halos 3 oras na kayong nagyayakapan dito ah. Look mister. May pinag-uusapan. Hindi kita kinakausap kundi itong asawa ko. Pinutol nito si Raven. Hindi mo ba alam na buntis siya? Na bawal siyang tumambay ng matagal dito sa labas dahil malamig. Paano kapag may nangyari sa mag-ina ko? Sasagutin mo ba? Aliw na aliw si Raven habang tinitingnan si Rafael, kaya mas lalo pang naiinis si Rafael. At para hindi na umabot sa gulo ang lahat, ay mabilis niyang niyakap ang soon-to-be husband niya para pakalmayan ito. Kumalma ka nga, sabi niya rito. Ang init ng ulo mo. Kanina ka pa nandito kasama ng mga yan eh. Ano ba ang pinag-uusapan niyo, at hindi kayo matapos-tapos? Mabuti sana kung walang laman yang tiyan mo, okay lang sana eh. Ang kaso nga, dapat nagpapahinga ka na sa mga oras na to. Okay, sige na. Mauna ka na sa kwarto natin at susunod na ako. No, sabay na tayong pumasok sa kwarto natin dahil malamig na rito. Pabalaykan mo na lang sila bukas ng umaga para ituloy nyo kung ano man ang pinag-uusapan nyo ngayon. Sa ngayon, kailangan mong umuwi na upang magpahinga at makatulog. Okay, sige, aniya rito. Hinarap niya si Raven na natatawa. Kahit siya ay natatawa rin sa hitsura ni Rafael, pero hindi niya ipinahalata. Isa mauna na kami, alam ni Raven na sinagot niya ng tango. Tatawagan na lang kita, babalitaan na lang kita araw-araw. Sige Raven, salamat, pasensya ka na ha, no worries. Nang halikan siya ni Raven sa noo niya, ay napansin niya na kumuyam ang mga kamao ni Rafael, kaya naman, hinawakan niya agad ang mga kamay nito. Bye Isa, take care.
Ingat din kayo Raven. Salamat sa pagdalaw. Sino ba ang mga yun Isabela? Suplado niyang tanong kay Isabela. Hindi mo ba iniisip na buntis ka? 1 hour is enough to talk with somebody else. Ganoon niyo ba kamis ang isa't isa para magyakapan pa kayo? Halos maglabasan ang ugat niya sa sentido dahil sa pagpipigil niya ng inis kanina pa. I'm sorry, nakayuko nitong sabi. Dumaan lang naman yung kaibigan ko para magpaalam sa akin. Dumaan. Kung dumaan yun, saglit lang sana siya rito sa bahay. Ano ba ang mga yun, magnanakaw? Paano sila nakapasok dito sa bahay ko? Inakyat nila yung gate. Paano sila nakalusot sa gwardya doon sa main gate? Hindi ito sumagot. Magbihis ka na, utos niya rito sa mababang tono. Tapos magpahinga ka na, dahil masyado ka nang napagod ngayong araw. Maliligo muna ako. Okay, magdahan-dahan ka dahil baka madulas ka. Sige. Niyakap niya ito dahil alam niyang nagtatampo ito. Sige na, maligo ka na. Hintayin kita. Okay, walang imek siya nitong tinalikuran para magpunta na sa banyo. Ang mga lalaking kausap nito kanina ay halatang hindi maganda ang hatid sa buhay nila, kaya umeksena na siya sa pag-uusap ng mga ito kanina. Isa pa sa ikinaiinis niya ay noong makita niya na naninigarilyo ang isa sa mga ito, kaya nakialam na siya dahil ayaw niyang makaamoy ng masamang hangin si Isabela. Para mawala ang galit niya, ay pansamantala muna siyang bumaba para kumuha ng alak sa ref. Ang pag-inom kasi ng alak ang madalas na nagpapakalma sa kanya, kapag ganitong mainit ang ulo niya. Umalis na ba sila? Tanong ng yaya niya, na paimpol pang sumisilip sa labas ng bintana. Sino ba ang mga yon? Kaibigan ba ni Chichay ang mga yon? Siguro, mukha silang mga sindikato, pahayag ng yaya niya. Nakakatakot naman kung ganoong klaseng tao ang mga kaibigan ng mapapangasawa mo. Siguradong mapapaaga ang buhay mo kapag hinayaan mo si Chichay na patuloy na makipag-ugnayan sa mga yun Rafael. Hindi naman siguro yaya. Anong hindi? Mag-isip ka nga. Pagsabihan mo si Chichay na iwasan na ang mga taong yun dahil baka mapahamak ang magiging anak nyo. At saka, kung matino ang mga iyon, dapat dito sila nag-uusap sa loob. Hindi doon sa labas kung saan, hindi natin naririnig kung ano ang mga pinag-uusapan nila. Sige po yaya, inagaw nito sa kanya ang beer na hawak niya. Hindi siya pwedeng makaamoy ng mabaho kaya tigilan mo yung pag-inom-inom mong lintik ka. Isa ka ring matigas ang ulo. Uminom ka na lang ng kape, kaysa alak ang tirahin mo. Walang yaka, magiging tatay ka na't lahat-lahat, pero parang kulang-kulang ka pa rin. Nanghihina siyang napaupo sa bakanteng upuan na naroon, kaya napatitig ang yaya niya sa kanya. Yaya, pahingi na nga lang pong kape. Ano pa? Kape lang po. O siya, sige. Pagkatapos nitong magtimpla ng kape, ay umupo ito sa tabi niya. Iwasan mo na ang pag-inom ng alak dahil baka magkasakit ka. Hindi ka pa ba nagsasawa sa alak? Abay dekada ka na sa kainom ng alak ha. Minsan lang naman. Hindi naman po araw-araw yaya. Hinaplos nito ang braso niya. Tatay ka na kaya dapat, maging mabait ka na. Gusto mo bang gayahin ka rin ng anak mo? Kanina lang, narinig kita na sinisigawan mo si Chichay Rafael. Iwanan mo na kung ano man ang buhay at ugali mo noong binata ka pa, dahil iba na ang tatahakin mong daan ngayon na bumubuo ka na ng sariling pamilya. Aba, hindi tama ang ginagawa mo. Napangiti siya dahil sa pagiging seryoso ng yaya niya. Ang kape na tinimpla nito sa kanya ay inilagay niya sa harapan nito, dahil mukhang mas kailangan nito iyon kaysa sa kanya. Yaya, sa inyo na po yan para main item po ang sikmura nyo. Masyado po kasi kayong seryoso eh. Hindi na kami umiinom ng kape ni Berto, dahil hindi kami nakakatulog ng maayos. Gatas na lang ang iniinom namin para tumibay pa ang buto namin, lalo pat maaga kaming gumigising araw-araw. Yaya, hindi niyo po kailangan gumising ng maaga araw-araw, dahil wala naman po kayong gagawin dito sa bahay. Sa tanghali po, matulog kayo kung inaantok kayo, at sa gabi naman po, matulog din kayo ng maaga. Wala naman masyadong gagawin dito sa bahay, kaya hindi niyo kailangan gumising ng sobrang aga palagi. Gusto niyo po bang kumuha ako ng 3 kasambahay, para may tagluto, tagalinis at tag-alaba dito sa bahay? Okay lang ba sa iyo? Tumanggo siya, para po hindi na kayo gaanong mahirapan, aniya. Minsan kasi hindi niya ito natutulungan sa paglalaba,
lalo na kung may mga kailangan siyang asikasuhin. At saka, mangganganak din po kasi si Isabela, kaya kailangan talaga natin ng mga makakasama pa dito sa bahay. Abay, gusto ko yung pinaplano mo. Huwag kang mag-alala dahil ako na mismo ang maghahanap ng mga makakasama natin dito. Titiyakin kong wala tayong magiging problema pagdating sa usaping yun. Sige po, Yaya, kayo na po bahala. Siguraduhin niyo po na hindi magnanakaw at mamamatay tao ang makukuha niyo. Ba't naman ako kukuha ng mga ganoon? Kung ganoong tao ang hanap ko, sana sa kulungan na lang ako dumiretso, para doon na ako namili ng mga taong papasukin ko dito sa bahay mo. Malay ko ba, o siya, ubusin mo na yung kape mo para mapuntahan mo na si Chichay, dahil baka nagwawala na yun doon sa itaas. Oo nga po kahit mainit-init pa ang kape ay pinilit niyang ubusin yun para walang masayang. Nang maubos niya iyon, ay naghiwalay na sila ng yaya niya, dahil pumasok na ito sa kwarto nito habang siya naman, ay papunta na sa kwarto ni Isabela. Kumunot ang noo niya dahil nakalock ang pinto ng kwarto ni Isabela, kaya naman, marahan na lang siyang kumatok habang tinatawag niya ang pangalan nito. Ilang minuto na siyang kumakatok pero hindi siya nito pinagbubuksan. Marahil ay nagtampo ito kanina nang pinagsabihan niya ito. Sa halip na kulitin ito, ay naisipan niyang magtungo sa sariling kwarto para maligo, nang sa ganoon ay masarap ang maging tulog niya. Pagkatapos niyang maligo, ay kumatok ulit siya sa kwarto nito pero kagaya kanina ay hindi siya nito pinagbuksan, kaya naman napagdesisyonan niya na tumambay muna sa terrace dahil hindi pa naman siya inaantok. Kalahating oras na siguro siyang nakatayo sa may terrace, nang may maramdaman siya na yamakap sa baywang niya mula sa likuran. Kahit hindi siya lumingon ay alam niyang si Isabela iyon, dahil kabisado niya ang amoy nito. Akala ko tulog ka na, sabi niya at hinarap na rin ito. Hindi na muna kita inistorbo, dahil akala ko gusto mong mapag-isa. Matulog na tayo, hindi ka ba makatulog? Hindi. Bakit? Nagugutom ka? Gusto kasi ng anak mo, naaamoy kanya palagi. Paglalamang nito sabay tingala sa kanya, kaya ginawaran niya ito ng halik sa mga labi nito. Ang bango mo naman, naligo ka ba? Tumanggo siya. Matulog na tayo. Ayaw muna kitang makatabi ngayon, biro niya rito, pero ginawa niyang seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Maghiwalay na muna tayo ngayong gabi. Ha? Bakit? Ang likot mo kasing matulog, kaya lagi akong kulang sa tulog. Nasisipo mo kasi ako madalas. Ganoon ba? Tumanggo siya. Pidgel na pidgel niya ang sarili para hindi ito maangkin ngayong gabi. He wanted to make love to her every night, pero natatakot siya na baka duguin ito dahil baka hindi niya makontrol ang galaw niya. Sige, huwag na tayong magtabi kahit kailan. Sabi nito na halatang sumama ang loob sa kanya. Huwag ka nang lalapit sa amin ni baby para hindi kami masanay sa amoy mo. Joke lang. Habol niya rito. Nagbibiro lang ako. Hinampas nito ang kamay niya nang akmang yayakapin niya ito. Hey, I was just joking. Mabilis ang mga hakbang nito na pumunta sa kwarto nito kaya naman, mabilis din ang ginawa niyang hakbang para maabyutan ito. Isabela, banibiro lang kita. Alam mo naman na gustong gusto kitang katabi diba? Lumayas ka rito. Pinagbabato siya nito ng unan habang umiiyak ito, kaya parang gusto niyang suntukin ang sarili niya. Doon ka sa kwarto mo dahil baka mapatay kita. Kahit ipinagtatabuyan siya nito, ay lumapit pa rin siya nito at niyakap ito ng mahigpit, kaya nang humiga siya ay nadala rin ito. Umalis ka sabi dito. Ipinagtatabuyan siya nito sa salita, pero gustong gusto naman ito na niyayakap niya, kaya natawa tuloy siya.